Mahalaga ang kaalaman sa isang kasaysayan. Sa pamamagitan nito, ating maiwawasto ang maraming pagkakamali ng nakaraan na siyang naging balakid sa pag-usad ng kasalukuyan, pagtamasa ng kapayapaan, pagkakaisa at ng pagunlad ng minamahal na bayan. Ako si Manuel Castillones Jr. at ito ang kwento ng aking bayan. Ito ang bayan ng Kaba. Tahimik, mapayapa, larawan ng isang payak na komunidad, tahanan ng mga matatapang at ng mga mapagmahal sa kalayaan. Itinuturing na isa sa mga pinakamaliit sa 19 na bayan ng lalawigan ng La Union, na palilibutan ng mga bayan ng Bawang at Nagilian sa Hilaga, Nagilian at Aringay sa Silangan, bayan ng Aringay sa Timog, at ng gulpo ng Lingayen, Pangasinan sa Kanluran. Umuukot pa ito ng halos 67 kwadrado kilometro ng lupain at mayroong populasyong 21,244 noong taong 2010. Sa kabila ng mabilis na pagunlad ng komersyo, pagsasaka at pangingisda pa rin ang siyang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito mula pa noong panahon ng mga Kastila. Sa biyayang dulot ng karagatan at malalawak na mga lupain, di may tatatwang marami ang dinulot nitong pagbabago at pagunlad sa buhay ng mga tao sa bayang ito. Sa kasaysayan ng Pilipinas, minsan ding ipinakita ng bayan ng Kaba kung paano ito nagmahal sa demokrasya at ipaglaban ang kalayaan mula sa mga kaaway. Nakaukit ang di matatawarang kontribusyon ng bayang ito mula sa pagtatanggol laban sa mga mapanakop. Ang mga taga-Kaba ay di umiyak sa kanilang mga napaslang ng mga kababayan sa digmaan dahil ang mga ito ay nagbuwis ng kani-kanilang buhay, hindi lang para sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa kanilang minamahal na bayan. Mayaman sa kasaysayan ang bayang ito, higit mula sa panahon ng mga Kastila hanggang sa panahon ng pananakop ng mga sundalong Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng paniniwala sa tamang petsa ng pagkakatatag ng Kaba bilang isang bayan, idineklara pa rin ng National Historical Institute ang taong 1578 na siyang opisyal na taon ng pagkakatatag nito. Subalit, kaiba ito sa ginawang pananaliksik ng yumaong manunulat na si Pedro T. Manongdo ng bayang ito na nagpatunay sa taong 1739 na siyang dapat masunod. Ayon pa rin sa kanyang mga pananaliksik, hindi minsan man naging baryo o barangay ng bayan ng Aringay ang Kaba noong panahon ng mga Kastila. Ang lahat ng ito ay nakasulat sa kanyang aklat patungkol sa bayan ng Kaba. Subalit hanggang sa mga sandaling ito, nananatili pa rin isang katanungan kung ano ba talaga ang dapat masunod at dapat kilalanin. Ako po si Ruben A. Manongdo, pangatlong anak ni Pedro Manongdo na naging historian sa Kaba. Kung masusunod lang ang pinaghirapan ng aking tatay na pag-research tungkol sa Kaba, 1598 ay settlement lang yun. Yun ang pagpunta ng taga San Carlos dito. Pero nung ang founding ay 1739 as a town. Dahil ti istorya dahil itatang kininsura ng libro. Kaya ito kumakit masurot nag-research nga naway bayag dahil itatang. Kaya ito nakita na ng gusto. Kaya masurot kumada ito. Ang salitang Kaba ay pinangalan sa lugar na ito ng mga taong nanirahan dito noong ika-16 na siglo bilang pagpupugay sa lugar na kanilang pinanggalingan, ang baryo o Barangay Kaba na matatagpuan sa siyudad ng San Carlos sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa kwento,
Ang mga taong ito ay hindi nasiyahan sa malupit na pamamalakad ng mga Kastila at piniling lisanin na lamang ang kanilang lugar kaysa sa maging mga alipin sa sariling bayan. Kabilang sa mga nanirahan dito ay ang naging ama ng itinuturing na isa sa mga dakilang bayani ng lahing Pilipino, si Diego Silang. Lumaki ang batang ito at noong taong 1762 ay naging pinuno at nanguna sa pakikipaglaban sa mapang-aping kolonyal na gobyerno ng Espanya sa Pilipinas dito sa panig ng Ilopandia. Ngunit ang kanyang mga adikain at pangarap na kalayaan ay pinutol ng isang katraydoran. Siya ay binaril. Ang kanyang pakikibaka ay di nagtapos sa kanyang kamatayan. Bagkus, ipinagpatuloy ito ng kanyang asawa na si Maria Josefa Gabriela. Pinako ni Gabriela ang responsibilidad ng pamumuno sa himagsikan at itinuloy ang laban sa mga Kastila. Ngunit di rin nagtagal ang pakikibakang ito. Binitay siya sa pamamagitan ng pagbigti noong Setyembre 20, 1763 sa Bigan, Ilocos Sur, at dito nagtapos ang tinatawag na Ilocos Revolt ng 1762 hanggang 1763. Ako'y kasali sa mga nag-verify sa mga kung saan nanggaling ang pangalan ng ating town na Kaba. Kasama ako sa pumunta sa San Carlos City at doon natuklasan namin na may barangay Kaba doon at sila ang unang pumunta rito at pinangalan nilang Kaba. Yun ang alam kong istorya ng pagkakuha ng pangalan ng Kaba. At gumawa pa ng libro para patunayan ito. Pasalamat din ako sa kanya dahil nakagawa ng ganitong libro para malaman ng mga ibang new generation ang tungkol sa ating mahal na town Kaba. Siyak ni Kagawad Terso Peralta Jr. ti Barangay Santiago Sur. Dito lang iti pakalaglagi pang minupakitan di makunmuna nga nagsimbanan. Napoleon Paro tinagang ko sir. Dahil ti party ti release pa lang hindi Kuwati Kastila. Panahon ti Kastila. Isulatin na batbating na tatatan. Mabalin siguro sir. Nga ka. Nodaman siguro kada kita lang babang akas ko yan. There are so many projects completed, like the municipal building, then the Cabanagilian Road. Other developments again were completed, like the construction of covered court, the municipal plaza, and continuation of the Cabanagilian Road. We are now constructing again a legislative building which will be put up at the northern corner of the plaza, which is again the project of this administration, Crispino administration. At the same time, we are developing the extension of the Kaba Memorial Park,
which is ongoing up to this time. And there are also so many projects which is the concreting of barangay roads, especially going to remote barangay like San Cornelio, San Gregorio, San Jose, San Fermin, and Licasia. Maliit man ang bayang ito at walang mga naglalakihang gusali, malalaking negosyo, mga magagandang tanawin, ngunit naging kaakit-akit pa rin ito, hindi lang sa mga lokal na dayuhan, kundi pati na rin sa mga taga-ibang bansa. The people here in Kaba, they're very pleasant and happy. They got a smile on their face, and when I go there, they're waving and that. Pleasure being here. I enjoy being here. Very nice people in Kaba, and even at the municipality, I get on good with them. They're always happy. They're happy to see me. I don't know why. I would like to thank them for being so happy. They're really good people. I like the Filipinos. They've got a smile on their face. They're happy. Ang daming hinog. Sarap. Taga saan kayo? Sa Baguio po. Ang bayan ng Kaba ay mayroon din itinuturing na yaman. Ito ang bundok ng Kimalugong, na sa literal na Tagalog ay hugis sombrero. Hindi man kataasan ng bundok na ito sa sukat na mahigit 1,000 talampakan, ito pa rin ang pinakamataas sa bayang ito at naging piping saksi sa mapait na karanasan ng mga taga-Kaba noong panahon ng mga Hapones ng ikalawang digmaang pandaigdig. 1943 noon, ako'y napasama sa mga sundalong Amerikano, parang kusinero o kipis. Kitchen police ang tawag nila noon. At isang lugar na aming napuntahan ay sa bundok, Kimalugong ang tawag namin. Doon kami napasabak sapagkat 2 Amerikanong sundalo ang napatay ng mga Hapon, snipers. Ibinaba namin sila dito sa Santa Lucia at yan ang headquarters ng mga kanong napasama. Isinamahan ko. Marami rin naging kwento ang mga dating nanirahan sa paligid ng bundok Kimalugong kung papaano sila nabuhay sa hirap sa kabundukan. Siya ni Norma Gayaso, 57 taon ko. Nagnanaad kami ichay Kimalugong, 40 nga taon. Nada kami ichay. Kat dapadasan mi apo etirigrigat mi nga adda ichay banbantay. No ada kasapulan mi, bumaba kami. Kat apang kami aglako. Nariyan din ang mga kwento ng malalaking ahas at maraming mga unggoy na matatagpuan dito sa bundok ng Kimalugong na sa panahon ito ay di na natin makikita pa. As an steward of unalienable indisposable public lands at the slope of Mount Mangabang, otherwise known as Mount Kimalugong, has a lot of amusing experiences and untold stories that had come creeping back into my memory and had been kept unfold, lingering into my heart. There abounds a lot of little monkeys, clinging, hanging, and climbing on the trees. Several years thereafter was my constant visit, along with a friend who was a third eye. He told me there are a lot of resources in here, but first and foremost, he said, resources that we could develop, resources that could help
the people of Kaba. This is a body of water. Nevertheless, he told me that this could only be developed by a fellow who has a clean heart and a right man to help humanity. There are several stories told by those intruders who have been going to my area for their illegal activities in cutting trees, who have seen big snakes that are presumed to be guardians of nature, which has been attested likewise by the nearby residents in the area to have existed and have existed long ago. Truly, these are guardians of nature and of Mother Earth. Lastly was my encounter with a big mother gorilla, which is about no less than 5 feet tall, calling up her offspring to come down from the mountain. And there we saw a young gorilla coming out from the woods and had gone to her mother. Mount Mangabang then to me is a landmark. It is a hidden paradise. It is a keeper of nature's and man-made treasures. Since I'm the chairman of the committee on tourism, I'm planning to brought out this Mount Kimalugong to be developed, and we have a plan to be submitted in the National Tourism Authority, and hopefully they will give us fund for this purpose, for the plan of developing this Kimalugong as camping site and tourism attraction. Ang mga kwento ng bayang ito ay mananatili sa susunod pang mga henerasyon, at ang mga kabataang ito ng Kaba na itinuturing na pag-asa ng bayan ang siyang magpapatuloy ng kasaysayan.